pupuntahan din kita, San Juan Nico Pre. Hello mga Kadon Motorites, welcome back po sa channel natin. Ito po yung episode 3 ng ating Luzon, Visayas, Mindanao Ride 2024. At sa video ito po yung last part ng episode 2 na kung saan gabi po kami nakarating sa San Juan Nico Bridge. So sa pagpapatuloy po, gusto ko pong i-share yung kuhan para makita po natin yung tunay na ganda ng San Juan Nico Bridge. Halika't tunghayan po natin. Alright, good morning Palo Leyte. So kagising lang, medyo napaaga na yung tanghali na yung take off namin. Dapat alas 4, 5:30. So nag-overnight muna kami dito sa Palo Leyte kasi sobrang pagod na kagabi. So nakapag-rest para enjoy namin yung araw na to bago tumawid ng, saan nga tayo bro? Surigao, no? Bago tumawid ng Surigao. Papunta kami ngayon sa Agas-Agas Falls Bridge. The highest or the tallest bridge. Wow, look at that. Ang ganda ng sunrise. So, Agas-Agas Bridge, the tallest bridge in the Philippines. So in 1 hour and 42 minutes we'll be able to reach our destination. After this, diretso na tayo sa San Isidro Pier or port. Alright, so enjoy lang mga Kadon Motorites. Grabe, sulit itong biyahe na to. This is the long ride and the most, syempre, the most tawag yan. Nawala na ako sa sabihin ko. The most difficult, the most tiring, the most challenging so far. Siyempre, ito yung una nating sobrang malayong nararating. So, expected na yan. But it's a good experience, a good journey. Kasama ko ang aking kasama dyan sa likod. Tingnan nyo naman ang pogi-poging Melvin na yan. Ayan o. Parang hindi tumatanda. Ayan. So, ayan na. Ayos. Oops. Kaliwa, clear. I guess it's clear. Let's go. Clear, kaliwa. Tingnan nyo naman yan. Ay, sayang. Hindi na nakita yung sunrise. So, tuloy-tuloy lang mga Kadon Motorites. Sa pangabang na lang. Hanggang sa pagdating namin sa General Santos City, Coronadal City, sa Marbel, Barangay Taplan, Barrio 7, ano ba Beng? Zulueta, di ba? Marbel 7, ang daming tawag sa barangay namin. Anyway, see you soon, see you tomorrow siguro na. Tignan nyo naman yan. Dito sa harapan natin, bundok. Pag tingin natin dito sa kaliwa, dagat na yan. Look at that sunrise. Woo! What a view! Solid! Diba? Oh, tingnan nyo naman yan. Sabi, iba ang experience yung mga ganito talaga pag makikita mo yung nature, yung ganda ng environment, ng kalikasan. May sarap sa feeling. Ito yung mga paborito ng riders. Diba? Ayos. Panalo. Bro, may church? Oo, no? Galing, oh. Ganda. Nakikita ko yung buong
Oo. Ayun o, parang mayroon din siyang station ng ano, Virgin Mary. Grabe, nag-iisa lang siya no. Overtake bro. Look at that! Woo! Yan sa unahan, magyan kami ng ligo ni Brian dati. Saan? Hindi magandang beach niya. Woo! Tingnan, man! Woo! Grabe, ang ganda. Hello? Look at that! Brian, Parang may sandbar, no? oo, ganda dyan. Ayan o. Nice. Nasa post ko yan dati. Oh, Ano na yan dito sa... Buwan yan. okay. 1 hour and 18 minutes. For Agassagan Bridge. Enjoy lang natin. Kasi napakaganda yung kalsada nila dito. Sobrang baliktad doon sa anong part na yun bro? Ano yung part na matagtag kahapon? Bago magtakloban? Ganda pa rin ang kalsada dito. Municipality of... What this? Ano to? O, bubuyugan. Buka. Mabuka. Woo! Ang sarap. Sarap. "47 minutes. Going to Agassagas, 47 minutes. Hello. Woohoo! Natin mga ka-Down Water Rides, oh. Bago tayo makarating sa Agas-Agas Ridge, paliko-liko din yung dadaanan natin. So, akit tayo ng bundok. Ayan, oh. Tingnan yung mga ka-Down Water Rides. Tingnan yung dadaanan natin. Parang bituka. Kung may bitukang manok, ito bitukang ano yan, bitukang bitukang baboy. And actually maganda yung daanan mula sa Palo Lady kanina hanggang dito. Ano, ma-curve ba na? Ha? Ma-curve. Ganyan yan, mataas. Mas mataas pa ito kaysa bilawang manok. Ikot-ikot dito. Ay, fine. Dalawang bitukang manok. Ano to? Tandang, no? Kasi mahaba eh. Oh! Parang ano lang sa atin doon sa Tanay, yung parang lihim na lagusan. Look at that! Ang ganda! Lapit na tayo, 3 minutes. Woo! Lapit na tayo! Woo! Look at that! Agas-Agas Bridge. Wow!
Wow! What a view! Aray! Woo! Nice! Tingnan natin. Oh, good Wow! Shoot! Look at that! Oh my! Woo! Sabi na. Grabe na yan! Ano muna tayo? Papalipad tayo ng drone. Ang ganda. Haba, Ang tsaka ang lalim. dito na ano, parang nanginginig yung tuhod ko. So, nakalagpas na tayo sa Agas-Agas Bridge. Diretso na tayo sa San Isidro Pier. San Ricardo. San Ricardo pala, San Isidro. San Ricardo. Part pa rin ba ng Leyte yun? Parang ano yan? Parang Eastern Lady. So, ikutin namin yung mga bundok na yan bago kami makapunta ng ano, ng San Ricardo. Doon motorites, tingnan nyo naman yan! Sa kabila na doon, dito, Palayan. Tapos after ng Palayan, dagat na yan doon, no? Woo! Wow, nice. Yan, Liluan na ito, Mek. Liluan, Leyte. Iikot yan doon. Layo pala, no? Tayo, kaya kailangan doon tayo sa tuktok. Tok. Woo! Look at that. Sarap magtampisaw. Kung tayo'y magkakalayo, sakop natin yung daanan. Dalawa lang tayo. Nice. Ganda, oh. What a view. Look at that. Woo! Look at that. Dito sana takot natin, ano? Pangit. Ganda dito. Uy! Grabing ahunan to, oh. Mabibitin yung mga... Vlog ng mga trucker na driver. Truck driver. Yung maraming truck na ano, na bumibitin dyan, no? Nabibitin dyan, eh. Sobrang May paahon. tagahila sila dito. May tagahila sila dito yung 6 by sa Talok. Oo. Grabe, ang ganda ng view. Tapos sa kakabila, dagat na, no? Anong part na to? Liluan pa rin ba to? San Ricardo na ito. San Ricardo na. So, dito na pala tayo. Tingnan mo. Grabe lang. Nice. Grabe, ah. Ang taas pala nandun sa atin. Hindi dinaanan natin kanina, no? Hindi lang natin napapansin na tumataas tayo, eh, no?
One eternity later. Dahil sa kami ay stranded at walang magawa, nilibot na lang namin yung San Ricardo Port sa araw na yan. Dumating kami sa San Ricardo Port noong October 28 at 10 a.m. in the morning at inaasahan sana namin na makasakay na kami ng barge patungo sa Surigao City. Pero walang biyahe yung San Ricardo Port simula nung nakaraang bagyo. At sa panahon na yan, ina-expect yung bagyong Leon na tatama sa Pilipinas. Wala namang ulan sa araw na yan, pero dahil sa buntot ng bagyong Leon, malaki ang mga alon. Maliliit lamang ang mga barge ng San Ricardo, kaya kahit na mayroong pahintulot ng Coast Guard na pwedeng bumiyahe, hindi pa rin sila bumabiyahe. Sobrang hirap talaga ng ma-stranded. Natulog kami doon sa ticketing office ng San Ricardo. Tanging karton lamang yung nilalapag namin sa sahig para mahigaan at makatulog. Nakakaawa din yung ibang mga pasahero dahil may mga maliliit sila na mga dalang anak at doon na lang din sila natulog at yung iba nasa sasakyan na lang din natulog. Many unbearable hours later. Dito po kami ngayon sa Liloan Ferry Terminal. Instead ng San Ricardo, dito po tayo kasi bukas pa yung alis ng barko, alas 8 ng umaga. So overnight na tayo dun sa San Ricardo. So kanina alas 9 pumunta na tayo dito. Alauna yung start ng biyahe natin. So yun lang, 5 hours yung biyahe. So darating kami siguro mga 6 a.m. sa Surigao Port, Lapita Port. Pinto, galing kami sa San Ricardo Port. Doon dapat kami kasi mas malapit going to Surigao. Just like an hour tatawid lang, pero hindi bumabiyahe yung barko doon since nung Monday. So Monday kami dumating, hindi natuloy dahil malakas yung alon. So pagdating namin doon, walang yung mga barko, walang biyahe hanggang kanina sa pangalawang araw na kanina. So dito na namin sinadya na nga lang namin sa Liloan. It's an hour, more than an hour ride galing doon sa San Ricardo. Kaso lang dito sa Liloan medyo mahal yung ticket. Itong sa akin nasa 2.7, yung kay Melvin nasa 1.7 ata. Pag 400 and up nasa 2.7. Below 400 that's 1.8. So yun, tsaka mas matagal dito sa 3 hours, 2.5 or 3 hours. Pag maalan medyo abutin ng more than 3 hours. So ngayon medyo panatag naman ang tubig, so sana tuloy-tuloy na. At saka medyo malaki naman yung barko natin. So yun lang, sana makatawid na kami at para pagdating doon diretso na. Grabe, since Saturday sa Bicol, second day nasa na tayo, nasa Leyte. Tapos nag-overnight tayo dun sa ano nga yun? Ano nga yung Palo, no? Sa Palo, Leyte. Doon kami, Palo, Leyte. Doon kami nag-overnight. Pagdating namin ng Monday, yun, sana supposedly dapat nakatawid na kami ng Monday pa. Pero dahil wala akong barko doon sa San Ricardo, di wala. So ayun lang ang update natin. So hopefully okay na tayo pagdating sa Surigao. Tuloy-tuloy na. Alright,
mga Don Motorites. Yan lang po. Many unbearable hours later. Oh, welcome to Surigao. Full tank na natin para dire-diretso ng alis. Grabe yung experience natin today. Grabe, nakatawid din tayo sa Surigao pero grabe yung experience natin sa laot mga ka-Don Motorites. Nakakapanindig balahibo. Yung sobrang tagilid na yung barko dahil hinampas ng malaking alon at saka may kasamang hangin. Hindi ako kinakabahan. Grabe yan. Nalik na lang kayo. Pero yeah, that's part of our journey. Always have faith in God. So ayan mga ka-Don Motorites, 10 hours yan. 11 hours going to Coronadal City. Ito dire-diretsong dire-diretsong motor to. Eh paano pa kumain nito? Hindi abutin ng 12 hours, 15 hours. Maybe. Let's see. Ride safe, ride safe. Woo! Ang ganda ng Surigao! $120 lang, Meg. Huwag mong anuhin yan. Engine check ka na naman mamaya. Lawak ng palayan dito. Woo! The usual beauty of nature. Saan sabi mong lake mainit? Wala naman eh. Hindi natin bundok na yan. Unahan mo pa ako ah. Kala mo, kukuha ng kita. Say hi, bro. Hi! Uy! Say hi! Ano yun, Meg? Lake mainit? Oh! Nice! Ang lawak, no? Sabi ko pinakamalaking lake. Grabe, oh! Lake mainit! Init talaga siya, literal. Yan. Gilid ka dyan. Dandahan. Bakit? Ano? Uhuy! Nice! Ang ganda ng araw dito! Walang bahid ng bagyo! Bagyong Leon! Ganda ng view! Look at that! Oh my! Panalo! Solid! Ito na naman yung mga hinahanap nating view. Oh, Butuan City! Welcome! From Chowky. Bakit? Iba yung dinaanan natin? Sabihin tayo. Ha? Iba to ah. Sabihin tayo. Ano? Tatabi tayo sa unahan. Okay. Alright, kaliwa, Davao, diretso, Butuan City. Cagayan de Oro. Diyan tayo babalik. Mabuhay! Maagaw! Diyan tayo dadaan pagbalik sa Cagayan de Oro. No? Tama, Meg? Yun yung tagos natin, no? Welcome to Agusan del Sur. Wala bunduking tanawin. Medyo malubak ang kanilang daanan. May inaayos naman nila. Oops. Ayugan.
Nantok na ako. Pero kayanin yan. Bagong kain kasi talaga. Dapat nag-candy ako. Dito muna tayo. Stop over muna tayo sa kapatid ng ating kaibigan na si Melvin. Pahinga muna tayo para prepare tayo sa the next 7 hours na ride papunta sa atin off-road favorite. Akit tayo bundok, Meg. Pabundok na yun, yo. Kakob na to, kakob. A few moments later. Grabe, ganda ng daanan. Halimbawa, Tagum, 61 kilometers. Sa Tagum na tayo, 61 kilometers. Woo, look at that. Ganda ng daanan ng Davao. Vista, Davao de Oro. 2 hours pa sa Davao City. Puntak. Masabi Davao. Ang ganda ng daanan mo. Pagod na, pero laban lang. May over din sila, oh. Okay. Nice, lawak. Good job. Grabe yung lawak. Nakakatawa naman to. Ay, Tagum na pala to. Bago ito. Tagum. Sa ilalim nito, grabe yung traffic nung pag ginagawa to. Ay, baka may speed limit dito, dandaan tayo. Daang Maharlika, Davao City. This way is to Davao City. Baby, thank you, Lord. I don't wanna thank you. Kanan. Pag dito sa city nila, parang pangit na mga daanan. Yung sa mga out of town, mas maganda pa, no? Ayan na, panabo na tayo, Meg. Saan tayo, Meg? Kabila? Meg! Sigurado ka? Dito na para walang traffic, no? Grabe, oh, traffic na din. Ayaw pataka og labay sa imong basura dong. Welcome to Davao City.
Welcome to Digos City. May gabi-gabi na niya pa mga buhayaw. We just witnessed yung accident kanina. Grabe. Ay, pero buti na lang. Na-slide siya kasi basa yung kalsada. May OBR siya. Tapos yung katabi niya, truck. Ay. So, ayun. Buti na lang. Si God ay mabait at sinave sila. Here we go. What a sunset. Look at that. Bakit ko tabato to? Teka lang. Tingnan ko lang muna yung ano natin, Meg. Papuntang ano to? Alam ko nga doon din sa Shell yun eh. Dito muna tayo. Oh, Papuntang Matanaw. ano nga. Ito yan. Tingnan ko sana niya kung anong ano na to. Matanaw tapos Columbio. Dito. Ito nga yun. Oh, Digos. Columbia. O, tara. Matanaw Columbia. Yeah. Tama naman. Twelve kilometers kaliwa. Ilang kilometro? 12, 1, 2. Iba pala yung dinaanan namin, hindi doon sa kabila. Kasi, galing kami nagpunta kami ng Camp Sabros nun, hindi naman kami sa galing Davao eh. Tama lang to. Digos talaga yung ano na ito. So, last stopover dito sa gasoline station. 1 hour and 57 minutes before we reach our hometown. Okay, so we're so excited. Ingat pa din, right? So later mga ka-Don Motor Ride. Woo, saya. Sobrang solid to. Look at that, kakaiba. Grabe. Ayan oh. Parang flare siya ng ano, parang fire something. Galing oh, ang ganda. So parang kami ng tao dito. Ayan. Ang lamig dito. Sobrang lamig. Tapos bundok na yung paligid na yan. Saka kaliwa, bangin. Dahil Alright. madilim ang dinadaanan, kailangan maingat at maging alerto sa pagmamaneho. Baka tayo matulad ni Melvin na muntik ng dumiretso sa isang dead end bagong tulay. Buti na lang nakapagpreno ka agad. Ang dinadaanan namin ngayon ay isang shortcut way patungo sa Coronadal City galing ng Davao City via Digos at Columbio Sultan Kudarat. Bundok lamang ang pagitan ng Columbio Sultan Kudarat at ng Coronadal City kaya mas mabilis ang biyahe at nakakatipid tayo ng abot isang oras kumpara doon sa regular na dinadaanan pag galing ka ng Davao City via General Santos City going to Coronadal City. Kaya ito yung pinili namang daan pero dahil sa bundok ang dinadaanan, wala masyadong tao dito paggabi, wala masyadong ilaw kaya madalang lamang ang mga sasakyan dumadaan dito. Kung umaga ka dumadaan dito ay sobrang napakaganda ng tanawin overlooking yung Coronadal City at ang iba pang bayan. Talagang mapapamangha ka rin sa A tanawin dito. few moments later. Sa wakas, konti na lang at makakarating na rin tayo. Sobrang pagod ang araw na to dahil more than 12 hours tayong nagmumotor mula Surigao City, daan ng Butuan, Davao del Norte, Davao City, Davao del Sur, Columbio, Sultan Kudarat, and finally dito na sa Coronadal City. Konting tiis na lang mga ka-Don Motor Rides. Sa rides na to, halo-halong emosyon yung nararamdaman namin. Doon na yung antok, pagod, buyat, masaya, sangkalit, naaasar, lahat na. Pero nangingibabaw pa rin yung saya. Lalo na't pag narating mo na at nagra-rides ka na sa iyong hometown. Iba yung feeling
Sobrang saya. Hello, Barangay Taplan. Ari naging kita subong diri nakaabot sa aton nga barangay halin sa Luzon, halin sa Manila gamit ang aton nga motor. Sobra gid ang kalipay nga safe kita nakaabot diri at nakabalik sa aton nga hometown. Upod ang akon man nga kabatchmate nga si Melvin. So, nice to see you, Barangay Taplan. So hanggang dito na lang mga Kadol Motorize. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po. Hanggang sa next episode natin. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all and ride safe sa ating lahat.